Ito pala ang kahalagahan ng pre-trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito po yung sinasabi ni Congressman Joel Chua ng Maynila, isa po sa membro ng Team Prosecutors. In fact, kung makikita po ninyo, marami po ang tumaas yung interest ng mga kababayan natin dito sa impeachment nung naglabasan na ang ebidensya doon po sa Committee on Health sa Justice Committee. Kaya kami po ay confident naman po kami na ito pong mga ebidensya na ipipresenta po namin ay magiging malakas. Ang hinihingi lamang po namin ay sana mapagbigyan po kami ng mga huwes o ng mga senator judges na ito po ay mailatag namin ng maayos. Opo. I'm sure, kung ilang beses na kayong natanong, pero for the sake lang din po ng ating mga kapamilya, ano nga po ba ang mangyayari dito sa pagsasubmit ninyo ng pre-trial brief? Ano po ba ang Yan po, lalaman interview ninyan? kasi sa kanya. At ano ang mangyayari doon sa pre-trial conference sa Thursday naman? Yung pre-trial brief, basically, yan po yung parang kumbaga game plan eh. So, yan po yung magiging roadmap sa proposal po namin. Pagdating naman po sa pre-trial conference, dito po yung mga stipulation of facts, yung mga marking of evidence, identification of witness. So, ito po yung mga pag-uusapan po doon. So, kaya po ginagawa po ito para ma-shorten na yung trial at hindi po ito kumbaga yung mga tingin namin, yung mga bagay na pinagkakasunduan naman namin, mga facts na pinagkakasunduan po ng panig ng prosecution at ng depensa ay hindi na kailangan pampatunayan pagdating po sa hearing. At saka isa rin po ng purpose dito ay para maiwasan po yung mga surprises. Ayun, so maliwanag po yung sinasabi ni Attorney Congressman Chua, prosecutors. Dalawa yung punto dyan. Sinabi niya, malakas ang kanilang ebidensya. Dahil yan ay nakita na rin ng taong bayan doon sa ginawang 7 hearing ng Justice Committee at yung suporta ng 257 congressman doon sa article of impeachment. Kaya yung susunod nga pre-trial para naman daw maayos ang documentation at proseso ng paglalatag ng ebidensya. At maiwasan din po yung siguro ma-technical at iba pang issue para sa pagharang ng depensa. So, kailangan smooth ang presentation. So, maganda po yan. Mangyayari nga yan, tulad na sinabi ko dati sa mga ibang video natin sa next week na. June 18, pre-trial. July 6, ang opening ng pre-trial. So, abangan natin ito. Ha? Yan po ay hindi pwedeng ibalawala natin dahil ito ay isyong national, isyong international kasi Vice President yung pinatatalsik. Vice President ang merong impeachment. Laban sa kanya ang impeachment. Yan po ay korupsyon at betrayal of public trust. Okay? Removal at perpetual disqualification. Habang panahon, habang buhay na siya ay disqualified sa anumang posisyon sa gobyerno. Kahit local position, hindi na siya pwede. Kahit i-appoint, hindi pa rin pwede. Basta anumang posisyon sa gobyerno, pag ito ay guilty, hindi na siya makakabalik. Okay? At tanggal pa sa pagiging Vice President. Ngayon, ang issue naman dito paano anya kung mag-resign ito habang meron trial? Aba, hindi po yun magiging balakid. Dalawa ho kasi ang kaparusahan kapag guilty. Removal at disqualification sa posisyon. So pagka nag-resign ka, ay hindi na resign, hindi ka na marireboot, resign ka na eh. Pero hindi ibig sabihin nun, ititigil ang trial dahil nag-resign ka, hindi. Kasi yung sunod na penalty ay yung perpetual disqualification. Mas mahalaga po yun dahil habang panahon ka na hindi makakabalik sa gobyerno. Yun po yun. Kaya yung proposal ng iba, pagka daw nagkapikunan, baka mag-resign, hindi mag-resign ka. Sabi ng iba. Dahil kung mag-resign ka, hindi naman titigil ang trial. Yan ang paniniwala ng mga prosecutor, lalo na ngayon. Kung nag-resign siya, nung nasa kongreso pa, nag-uumpisa pa lang, baka may katwiran pa. Pero ngayon, may article of impeachment, magta-trial na. Tapos kung kasagsagan ng trial, mag-resign dahil napikon o kung yun ang gusto, strategy, malabo yan. Dahil di pagka nag-resign ka, isa na lang ang magiging kaparusahan pag guilty.
disqualified ka sa anumang posisyon. Yun yun. Removal at disqualification. Kaya ang pagre-resign sa aking personal opinion, katulad din ng aking naririnig sa maraming abogado, pag nag-resign, ay baliwala yan. Tuloy pa rin ang trial. At tuloy pa rin ang pag-decide, trial and decide ng mga senador judge. Kaya yung mga senador judge, yun ang ating babantayan. Magagaling ang prosecutor, private prosecutor, magagaling din siguro yung defense counsel kasi hindi pa natin naririnig kung anong trabaho nila, anong gagawin nila. Ay yung senador judge ang mahalaga. Kasi pag mayroong nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan sa ebidensya, yun ang magiging problema. Magiging bias yun. Pero kung ebidensya, kontra ebidensya, ang pagbabasihan, mayroong pang kredibilidad. Pero pag ang nangibabaw ay partido, kaibigan, utang na loob, kampihan, patay kang bata ka, uusigin kayo ng bayan, mananagot kayo sa bayan. Pagdating ng eleksyon, laglag kayo sa anumang posisyon. Dahil yun ang pinakamalakas na ganti, pinakamalakas na kapangyarihan ng mga butante. Pag kinalimutan ka, hindi ka sinuportahan, kahit magaling ka sa tingin mo, laglag ka sa eleksyon. Yun ang pinakamalakas. Sa anumang eleksyon, pag ayaw sa iyong tao dahil may pagka-traidor, may pagka-bias, o walang nagawang kabutihan sa bayan, ay bayan din ang magde-decide. Kasi ang mga senador judges ay hindi naman impeachable official. Kung wala naman delikadesa, hindi naman mag-resign yung mga yan. Ay paano kapalpakan? So ang power ng mga registered voters, mga botante, kapag eleksyon. Pag ayaw na niya sa'yo o kahit na sinong kandidato, wala kayong magagawa. Ayan lang. Hindi ho ito warning, hindi ito pagbabanta. Paalaala lang bilang mamahayag, bilang political vlogger sa ating kaganapan sa bansa. Pero tuloy lang ang buhay. Ano man po ang meron, tuloy ang pag-aaral ng mga bata, tuloy ang ating mga hanap buhay, tuloy ang business, lahat ng mga ating pinagkakabalahan para sa ating sarili at sa ating pamilya, huwag natin pabayaan. Pero isama natin, bigyan natin ng panahon ang pagbabantay dito ho sa due process, impeachment para ho sa mga impeachable official. Dahil yan po ang pinakamahalagang proseso at kapangyarihan under 1987 Constitution. Managot ang mga opisyales na pinagkatiwalaan sa posisyon pero pinagdudahan, nawala ng tiwala dahil sa korupsyon at pang-aabuso. Merong accountability. Meron kayong pananagutan. Yun po yun. Pananagutan ang mahalaga, hindi kampihan. Hindi dapat magbulag-bulagan. Hindi dapat magbingi-bingihan sa mga naglulumiyad na dokumento at ebidensya, testigong ilalatag ng magkabilang panig. Hopefully, pati yung kabilang panig ay maglabas din yan. Pero ang team prosecutors, expected natin dahil sa kailang paghahanda, ilalabas nila ang lahat ng alas, hindi lang king. Please like and share.